Sa par insurance po kasi, ma'am sir, kaya po importanteng bayaran po natin yung par insurance. If ever po biglang nasunog po yung unit ninyo, nang hindi naman po sadyaan, pero under investigation pa rin po ito kung nasunog talaga o sinunog. Sa par insurance po, if ever nakita po ni Pag-ibig na nagbabayad po kayo nito, ang mangyari po nun, yung unit po ninyo, mapapalitan. Pero yung mga gamit po hindi. Yung unit lang. So, if ever naman po halimbawa, hindi nyo po dinisclose or hindi nyo ito binayaran, once na may nangyari po sa unit nyo, wala po kayo makuha. Yan. Malinaw naman sa par insurance. Okay, par insurance, meron natin ilagay yung presyo niya. MRI naman po, mortgage redemption insurance, isa po ito sa pinaka-importanteng bayaran po ninyo. Kasi kung sino po yung nilagay ng beneficiaries po dito, and if ever hindi naman po tawag dalangin, bigla po kayong alam nyo na yun, gano'n. So, kung sino po yung beneficiaries po ninyo, sir, may chance po na yung unit po, mapasa po sa kanya. So, kung pamilyar po kayo kay Lloyd Cadena, sino ang pamilyar? Yan, dati po siyang may condo and then naka-insured po yung unit niya. Ang nangyari po yung unit niya, napasa po sa, yan. So, yun po yung kahalagahan po nito. Then, ito naman po meron po tayong tinatawag na RPT, Real Property Tax. So, pamilyar naman po tayo, lahat ng mga property, kahit sa probinsya, sa lalban yan, kahit saan man yan, is may amilyar na binabayaran monthly. So, kung pag-wentahin po natin to lahat-lahat po, ipa-plus po natin dito. And then, notes nga po pala, sir, ito naman po is, nasa sa inyo po kung gusto nyo isama o bayaran. Kasi kahit hindi naman po ito priority bayaran. No? And yung MRI naman po, kung may life insurance po kayo, pwede nyo siyang ipakonek sa life insurance nyo. Para ito lang po talaga yung poproblemahin yung monthly. Ano? So, ito po is nasa 2 lahat-lahat monthly. Lahat-lahat siya monthly. Ano? So, kung pa-plus-plusin natin, sino may calculator dyan? Pa-plus na po lahat. Kasi nasa 22 yan lahat eh. 6. 1. 22? Magkano po? 1, 2, 22? 385? Tama? 383. 3893? Basta nasa ganyan siya. So, ayun, pag na-discuss nyo naman sa client, lahat-lahat, basta nakalipat siya, eto, at least, kahit ma-approve siya, naging honest kayo, discuss nyo lahat. Yung iba po kasing ahente dito, para lang makabenta, hindi po talaga sinasabi ko lahat. Hindi nila dinidiscuss kasi syempre, magugulat yung nag-inquire, sabihin nila, akala ko ba 18K lang, ba't ang dami? Ba't ang dami yung kailangan pang bayaran? So, dapat po i-disclose nyo lahat. And ito pa, meron po tayong tinatawag na move-in fee. Move-in fee naman po, importante din po itong bayaran. Pero good news sir, one-time payment lang po ito. Once na halimbawa po na-approve agad kayo ngayon and gusto nyo na po agad makuha yung susi at makalipat, pwede nyo na pong ipa-open yung kuryente at tubig. 11.5 lang po yun. And one-time payment lang. Ano? So, clear naman dito. Dito ba clear naman? Nasundan nyo naman yung mga ekeme-ekeme itong mga tao. So, ayun, lahat-lahat, hindi lang pala talaga 18,000, ano, nasa 22 something. And, syempre, tatanungin niya, paano naman yung kuryente tubig? So, ayun po, sir, good question. Separate pa rin po yung payment na. Yun naman pong kuryente tubig, hindi ko po kayo mabibigyan ng total na quotation po na since nasa inyo po kayo si Sariel kung paano po kayo mag-consume or gaano kayo kalakas mag-consume ng kuryente. Pero po, most of my client po, yung kuryente, ay yung tubig nila, nasa 300 lang monthly to 500. Pero sa kuryente po nila, since 24/7 yung kanilang mga ano po, aircon, pinakamababa na po yung 2,000 monthly sa kuryente. So, ayan, clear naman? Yes. Okay. So, baka tanongin ka para maiwasan kayo ng backouts or ng mga information na ano, i-disclose nyo lahat, sabihin nyo lahat. Ano? Habang nag-close deal kayo, habang nag-tripping kayo, ang gawin ninyo pagkatas ng tripping ninyo, akitin nyo siya kung saan pwedeng umupo or coffee shop or anything. So, doon nyo i-discuss po. Huwag kayong papayag na aalis yung client ninyo, dinala nyo lang sa turnover units, sa model dress up, tapos sa pinakang taas doon sa buildings na. Tapos papaalisin nyo lang na hindi nyo man lang tinanong. Kung, sir, kumusta po? Gustuhan niyo po ba yung unit nyo? Sir, ano po yung plan po nila? Dapat may tatanong kayo sa huli. Yun yung mga power of close deal na ginagamit ko. No? So, dapat malalaman nyo yung kanyang reason. Bakit ba siya nag-inquire sa inyo?
ano ba yung reason bakit siya nagpa-tripping sa'yo. Yung pala, hindi mo tinanong, lipat na pala yan. Pangalawa, nagre-rent lang pala yan. Pangatlo, naghahanap pala yan ng investment or business, ano. So, dapat huwag kayong mahihiyang magtanong. Kasi unang-una, silang may kailangan sa inyo. No? So, kahit tayo may kailangan sa kanila dahil may commission, no. May kailangan din sila, no. So, dapat, lima kasi ginagamit ko sa power close deal, eh. So, yun nga, unang tinatanong ko. Sige, share ko na, syempre, ayaw ko maging madamot sa inyo, no. Unang-una, after na ng na-discuss ko to, unang-unang tinatanong ko, ma'am, may kakayanan po ba silang magbayad? Kahit nakaka-turn off yun ha, pero tinatanong ko na yun. Ma'am, since nalaman ko naman po lahat ng reason ninyo kung ba't po ninyo nagustuhan to o gusto, pwede ko rin po ba malaman kung may kakayanan din po kayong bayaran o magbayad ng unit na to? Kasi ako mong willing ko po kayong tulungan sa approval at process. Kung may kakayanan po kayo at gusto nyo po itong babayaran po ninyo. So, yan, malalaman na natin. Kasi dito pa lang sa unang tanong pa lang na to, malalaman nyo na agad kung yung client ninyo gusto niya o hindi. O hindi niya kaya. Kasi para hindi na kayo umasa, humanap agad kayo ibang client, ano. So, dito maririnig ninyo, may negative, may positive. Pangalawa, tinatanong ko, ma'am, ano po kayang nagustuhan nilang zone? Low zone, mid zone, high zone? Or anong unit po yung gusto nila? Inner po ba? Outer? So, tinatanong ko yan, yung pangalawang ano. Pangatlo, ma'am, ano po ba yung reason pala? Bakit nga po pala gusto niyo po ma-approve or kumuha? Magsasabi na yan, pang rental, pang business, or kaya naman is, tawag dito, pang personal use niya, no? So, dito, marami kayo sa pangatlong tanong na to, pwede nyo siyang ma-close deal. Pag sinabi niyang investment or business, maka-close deal nyo siya sa Airbnb natin. So, next Saturday, may topic tayong ganun, atanan nyo yun, kasi pang-close deal po natin yun, ano? So, pang-apat na tinatanong ko dyan, halimbawa short income siya, tinatanong ko na yun kung sino yung magiging co-borrower niyan. Bago ko yan paalisin, hindi ko malalaman kung meron niyang pwedeng maging co-borrower. Kasi halimbawa na tripping man, 40k lang income, pero nagustuhan yung unit. Hindi mo man lang tinanong, pinaalis mo na kung, ma'am, sino po pala yung pwede niyo kung maging co-borrower if ever? Para malaman nyo na agad po kung sino yung co-borrower niya and makapag-request din ng requirements, ano. Possible kasi pag hinayaan po natin yung mga client natin after tripping, pinauwi natin, possible pag uwi niyan, mag-iiba isip niya. Or mag-share pa yan sa family niyan. Na, huwag kang mga kondom, wala sa inyo. Huwag gagawin mo dyan, malaman, ganyan. So parang maninegative din siya pag uwi niya. So mas maganda, nandito na sa site, anuhin nyo na talaga, i-discuss nyo na lahat. And huwag kayong papayag, malaman lahat kung talagang pabil siya o bibili o hindi, ano. Then, pang-lima, yung pinaka-last kong tinatanong, hindi ko ito kinakalimutan. Ma'am, sir, kailan nyo po ba plan mag-reserve? Or kailan nyo po ba plano na ano natin itong unit niyo? Yan. So, yun yung 5. No. So, hindi ko yun kinakalimutan tuwing nagtitripping tayo. So, after kasi nun, pag nalaman nyo lahat, then talagang sobrang gusto ng buyer, kahit hindi nyo tanongin yan, ma'am, magsenda ako requirements ha, ma'am, anong email mo? Ma'am, kaya ko yan, kaya ko yan. Pag mga ganun, no need yun ang tanongin. Pero may mga client kasi talagang baliw na baliw minsan pag na-discussan mo. Depende sa pag-discuss mo sa kanya ha, upon viewing. Dapat kasi upon viewing, hindi lang talaga more on about project yung dinidiscuss nyo. Dapat nag-build din kayo ng relationship sa client nyo. Huwag naman yung jujuwain na ganun. Kumbaga, yung ano lang, parang kakaibiganin nyo rin siya, kumusta yung natatot. Siguro, nanjujowa at siya lang. So, huwag nyo siyang, kumbaga, parang, kumusta nyo lang, kumusta pala, biyahin nyo po nun. Kumbaga, halimbawa, first tripping pa lang ninyo, kami-meet nyo pa lang sa showroom. Ma'am, kumusta ko? Opo po muna kayo. Kumbaga, parang kumusta nyo, ma'am, saan po pala kayo galing nun? Pagkikwento na yan, syempre. Mamaya kung ano yung in-open niya ng kwento, hanggang matapos kayo tripping, yun yung pag-usapan nyo. Halimbawa, sinabi niya, anak, kasi ako, nag-staycation kasi